Good afternoon po sa inyong lahat. Tayo po ay nakakakalahati na ng linggong ito, Miyerkules. At marahil marami na tayong mga napakinggan, nakausap na mga tao, pero sigurado ako may ilang mga salita, paalala na paulit-ulit nating naririnig. Meron tayong termino. May mga taong parang sirang plaka. Paulit-ulit sa atin. Sa bahay, I am sure, meron kayong ituturing na parang sirang plaka. Paulit-ulit. Mga kasama sa trabaho, mga kaibigan, mga kakilala, hindi na nagsawa. Naalala ko, may kwento ng isang batang-batang pari. Na-assign siya sa isang malaking simbahan. Abay dahil bata pa, fresh na fresh ang kanyang mga napag-aralan. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao sa kanya. Ang galing mag-sermon. Napakaganda mag-sermon. Isa lang ang problema nila. Okay na sana eh. Paulit-ulit lang. So nag-usap-usap yung mga manang. Sino magsasabi sa atin kay Father? Ganyan naman tayo kuminsan, mag-uusap kayo, sino ang gagawin ninyong taya? Siya ang magsasabi. Sino magsasabi kay nanay? Sino magsasabi kay boss? May silang nakuhang isa, lumapit kay Father. Siyempre ang bungad, Father, alam mo, ang galing-galing mo. Yan ang mga intro, Mambobola muna tayo, Ang galing-galing mo talaga, Father. Ang linaw-linaw. Kaya lang, Father, bakit parang paulit-ulit yung sermon mo? Baka pwede namang baguhin mo naman. Yung batang pare, ay sige po, babaguhin ko po sa susunod na linggo. Basta, siguraduhin ninyo, nagbago na rin kayo. Siguro ang Panginoon, tinatawag din nila noong parang sirang plaka. Dahil kahit saan siya magpunta, iisa lang ang kanyang itinuturo. Iisa lang ang kanyang binibigay sa mga tao. Ang kabutihan. Kahit saan pa siya napadpad, lagi siyang nagbibigay ng oras, mahabang oras. Sa English version ng ating ebanghelyo ngayon, He taught them in a length. Sa mahabang oras, hindi niya minamadali. Lagi siyang nagbibigay ng sapat na oras dahil napakahalaga ng mga tao sa Kanya. Kaya yung mga taong paulit-ulit sa'yo, tanungin mo rin ang sarili mo. Paulit-ulit na lang na sinasabi, napikon ako, mayabang ako, masungit ako, sinungaling ako, magagalit ka naman. Minsan, tanungin mo rin yung sarili mo, bakit kaya sila paulit-ulit? Huwag kang lagi nagagalit. Naninira lang yan. Inggit lang mga yan. Tanungin mo rin ang sarili mo. Malaki ka na. Matanda ka na. Alam mo kung anong dapat gawin. Kaya nga, ano ang sabi ng ating Panginoon sa ating talinghaga? Tinuruan ni Kristo ang mga tao. Pero alam ni Kristo, magkakaiba ng kakayahan. Magkakaiba ng paraan ng pagtanggap ang mga tao. Kaya huwag tayong nagagalit din, huwag kang mapupuno, huwag ka rin nauubusan ng pasensya. Dahil hindi naman lahat ng tao kagaya mong umunawa. Dahil hindi lahat ng tao kagaya mo ng pag-iisip. Sana, kung paano ang Panginoon nagbibigay ng oras umunawa, magturo, magpasensya. Araw-araw, ito rin ang hingin natin sa Kanya. Kababaan ng loob. Natanggapin natin na hindi tayo pare-pareho ng kakayahan ng pag-iisip, ng kakayahan ng pangunawa. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin,
itong ating santong ipinagdiriwan, Saint Francis de Sales, isang obispo at pantas ng simbahan. Pero kahit napakatalino niya, kahit siya ay tinuturing na pantas o doctor of the church, na kaya niyang ibaba ang kanyang sarili sa mga taong hindi lang talino mo ang kailangan, hindi lang propesyon mo at pinag-aralan ang kailangan, higit sa lahat, araw-araw, kabutihan mo ang mas kailangan ng ibang tao. Ipagdasal natin na sana araw-araw, huwag tayong makakalimot. Hindi lang sa hindi tayo pare-pareho ng pangunawa at talino. Pero araw-araw, huwag mong kalilimutan. May kabutihan ka na pwede mong ibigay sa kahit kanino.